Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isinampang kaso. Naalala nyo ba yung mga nakapost sa social media na si Soto raw ay kakasuhan ng contempt. Sabi naman sa ibang post, kakasuhan siya ng indirect contempt. So nakakagulat po mga ka-Wonder, no? Na bigla na naman may kakaharapin ang si Tito Soto na maituturing mong pangaharas, political move. Ano ba ang nasa likod nito mga ka-Wonder? So alamin natin at siya nga ay sinampahan ni Ferdinand Topacio. Wow, Ferdinand pa yung pangalan niya, no? Siguro idol nito yung dating Pangulong Marcos, yung father ni PBBM. Kaya Ferdinand ang kanyang pangalan, Well, nagpadala nga ito ng kanyang petisyon dito sa Korte Suprema upang panagutin itong si Tito Soto sa kanya pong sinabi. Well, ano ba yung sinabi ni Tito Soto? Gaya nga ng sinabi natin doon sa mga nakaraang videos natin, nagbigay ang Senate President ng ng kanya pong opinion, na kanya pong saloobin bilang leader ng Senate. At sinabi niya nga na itong Korte Suprema ay lumagpas sa kanila pong jurisdiction, nag-overreach. So, at sabi niya, ito ay judicial sila, pero naging judicial legislation. So, ibig sabihin nun, since equal power, pero may sarili-sarili silang scope, tila, pati yung scope ng legislative, yung Senate, yung Congress, ay pinasok nila. So, yun po ang sinasabi nitong nagbigay siya ng opinion. Sinabi niya, overreaching, overreaching judicial legislation. So, yun po ang ginamit ni Topacio para kasuhan siya. So, yun nga. At itong ruling na ginawa ng Korte Suprema ay kinapakasuhan si Tito Soto ng indirect contempt. Of course, mahalaga nating alamin na tayo ay Pilipino, democratic country tayo. Meron tayong laya na maghayag ng ating opinion. Ano yun? Sinosuppress mo? Kasi nasa posisyon sila, kaya yung mata ng tao is nasa kanila. At talagang alam naman natin what is behind all of this. So, anong ibig sabihin ng reklamo na yan? Ito isang formal na isinampangang kaso. Of course, official na dokumentado at makikita ito ng publiko. Well, ano ba yung indirect contempt at may basihan ba ito mga ka-Wonder na ginamit nila kay Tito Sen? So, ang batas na paggamit ng salita o kilos ay maaring magpahiya o magwasak ng kredibilidad ng korte. Yun po ang sinasabi rito, pinaparating dito ni Topacio. Dahil bakit? Sabi nga, pero hindi ito basta-basta ginagamit na yung contempt na sinasabi. Kadalasan yung ganitong reklamo ay dapat may malinaw, ulitin natin malinaw na ebidensya. At yung sinabi ba ni Tito Soto ka-contempt? At ang isang tao ay hindi lang nagbibigay ng opinion, kundi sadyang nanghina o nilait ba niya ang Korte Suprema sa paraang lumagpas na sa normal na talakayan? Meron ba rito mga derogatory? Meron ba ritong nakakababa? Meron ba ritong talagang ka-contempt sa sinabi ni Tito Soto? Nagbigay lang naman ng masidhing puna ang Senate President bilang leader ng Senate dito sa Korte Suprema kasi nagdeklara ito ng unconstitutional daw ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yung sinasabing unconstitutional, yun yung sinabihan niyang overreaching, executive, legislative. So, pero may legal ba itong basihan kung tatawagin nating contempt? Yung sinasabi ni Tito Soto. So, maituturing itong isang opinion, mga ka-Wonder. Gaya ng ibang mga kapwa natin, content creators, gaya ng mga tao. Kung sino mang mga tao, minsan nagbibigay tayo ng isang opinion. Minsan nilalagay natin yan sa social media, yung opinion natin sa nabasa natin, sa nakita natin, tungkol sa institutional power at constitutional interpretation. Yun yung ginawa ni Tito Soto. At hindi ito isang tahasang panlalait. Mas matapang pa nga yung sinabi ni Atty. Gadon. Sabi niya, wala nang integrity ang Supreme Court. Wala nang integrity. Yun ang mas matalim kaysa sinabi ni Tito Soto. So mga ka-Wonder, hindi naman intensyon ni Tito Soto na wasakin
ang integridad ng korte. No? Tulad ng sinasabi nilang traditional contempt na ginagamit ng mga kaso. No? So maraming legal expert ang nagsasabi na ang simpleng pagkritika o pagkritik mo or criticism mo sa desisyon ng korte, lalo na sa isyung public policy at constitutional powers, ay hindi agad nagiging contempt. No? Kumbaga, kung napag-aralan nyo sa way back in college, yung basic principle sa jurisprudence, may mga basic na subjects sa business, tayo sa law. No? Sa tingin ko, mapapag-aralan nyo dyan. No? Yung mga, I don't know, kung nandun sa mga businesses, may mga obligations and contracts ng mga subject, yung mga law one, no? Jurisprudence, sa mga, lalo na of course, sa mga law students. So, bakit ito naging issue ngayon? Yan ang tanong, mga ka-wonder. Bakit ito naging issue ngayon? Alam natin, mga ka-wonder, gaya ng tinalakay natin, na ang Senate President ang siyang magpe-preside when it comes to the impeachment of a Vice President. Sinabi nga natin na kapag ang Pangulo ang i-impeach, ang magpe-preside ay ang Supreme Court Justice. No? Sila, or Chief Justice. Sila yung mag-preside. So, alam na natin ang stand ni Tito Soto. No? And he is basing on the, of course, on the rule of law. Depende sa mga dokumento, depende sa mga ebidensya, at hindi mo siya mahihilot. Kaya, eto nga, isang paraan ba ito ng diversionary tactic? Isa ba itong pangaharas para sirain si Tito Soto sa kanyang mga constituents? Sabihin, uy, itong sinabi ni Tito Soto, yan, napapahiya tayo. Kung anong sinasabi siguro ng mga member, para maging ground para siya ay i-oust ulit. Pero sabi nga natin na ang reklamo ni Topacio ay nag-uugnay sa malaking politika. So ang patuloy na debate sa impeachment complaints ni Sara Duterte, kaya nga ito nagsampay third impeachment complaints sa kanya. Sinampa, no? At ito po ay pinangunahan ng mga relihiyon, ng mga integrated bar, ng pare, no, ng kung sino-sino na may isang of course, mambabatas from through Laila de Lima, Congresswoman Laila de Lima. So nagkaroon ng ruling ang SC nga na sinasabi rito na ang constitutional na hindi nagustuhan ni Tito Soto. Yun yung sinasabing decision sa impeachment complaints ni Sara Duterte. So dito may mga nagsasabi na ang pagbati ni Topacio laban kay Soto o yung pagbanat niya ay maaring maging paraan para siraan o pahinain si Soto. Pero alam natin na Soto has a strong, resilient personality, no? Meron siyang ganong personality, mga ka-wonder. He can easily summon his will back. And of course, with the help of family and constituents, alam niya na tama yung ginagawa niya. So yung magiging presiding officer kasi dyan ay siya. No, kaya medyo hinaharas siya, medyo dinidisqualify siya kumbaga para hindi siya ang humawak at mailagay ito sa kanilang napipisil. No? Sino ba yung napipisil na gusto nilang ilagay diyan? Of course, yung nasa minority, yung gusto nila. No? So ito ay isang political interpretation, hindi ganap na legal conclusion. So malakas ba ang grounds ni Topacio? No? Maraming naiinis dito kay Topacio sa mga nababasa natin, ano. May tawag sila kay Topacio nakalimutan ko, no. Topacio ba 'yan? Topacio. Well, anyway, ito po yung mga comment ng taong bayan, ano. Sabi lang dito, it's a big shame that some Filipinos don't want accountability. This is another step to protect the pambato ng mga DDS sa nalalapit na trial ng impeachment sa Senado. Bad move, Topacio. Ayan, nakita nyo, Yan, nakita nyo, hindi na ako nagsasabi niyan. Talagang nababasa natin yan, Topacio. So, Topacio, sabi rito, the losing lawyer of lawlessness. Grabe mga banat sa kanya, mga ka-wonder. Ano pa? A lawyer who never won a case yet. Ito medyo, in fairness, mukhang siguro kukunin ba yan kung hindi naman nakapagpanalo. So, baka nakapagpanalo naman yan, mga ka-wonder. Sobrang
Sobra naman, a lawyer who never won a case yet. Comment down below kung may research kayo na talagang hindi pa nanalo ito, ha. So, sabi rito ng isa, ibig sabihin kahit hindi abogado si Tito Sen, he knows the law. What? Wow, really. That speaks, no, for the reaction, no, ng public. Kaya, sabi rito, kaya he deserved to be the Senate President. Talaga naman, mga ka-wonder, ano. Sabi pa ng isa, a lawyer whose client are all in jail. Totoo ba na nasa jail lahat? Kumbaga, generalized ba to? Hindi naman siguro, ano. Siguro they are referring to those politicians, to those who are currently, no, being obvious, no, conspicuous, being watched on social media, that I think they are on the losing side. Siguro sinasabi nila dito na wala pa raw na, kumbaga, lahat nasa jail. Pero mukhang hindi naman, grabe naman yun. Ano? Bigyan naman natin ito ng, of course, in fairness, maging fair tayo, mga ka-wonder. No? So, yun. Ano pa sinasabi rito? Don't mind Topacio. Topacio ba yan? Because he is really with Topak. Grabe naman kayo, mga ka-wonder. With Topak talaga. So, siya ba yung nakita natin dun sa video na sumasayaw-sayaw na may hawakan sila sa likod? Gumaganon-ganon. Yung ganon. At yung nagtatawa na ng mga tao. Natawa talaga ako ron, mga ka-wonder. No? Hindi lang sa mukha, pati sa kilos kasi yung reaction, ano, medyo nag-jive. No? Yan ay opinion, ha? Baka mamaya sasabihin na naman nila, yan ay contempt. So, yun. Ano pa? There's a SC ruling where judges are, advised to be onion-skinned when it comes to legitimate criticism of their actions. This is an opportune time to give the advice. As always, Topacio's suit is all show, no substance. No substance. Kumbaga siguro ito yung sinasabi na narinig natin na makapag-file lang yan kasi maraming kumakaso sa kanya, maraming kumukuha sa kanya para sabihin may ginagawa. No? Well, anyway, hindi na natin yan sakop. Abogado yan kaya dapat bread and butter niya rin yan, mga ka-wonder. So yun nga. At may basihan ba itong sinasabing grounds ni Topacio? So sa legal na pananaw, mga ka-wonder, no, ang pahayag ni Soto ay napapailalim sa political speech at opinion. No, at ito ay may malakas na protection sa ilalim ng free speech. Gaya ng narinig ko kay Senator Panfilo Lacson ang sinabi niya kung sino may kredibilidad sa lahat ng mga witness, sinabi niya si Bryce. At nagalit si Marcoleta. No? At kasi gusto niya sigurong gawing star witness o tawag doon, state witness, itong mga Diskaya. At hindi lang siya free speech, mga ka-wonder. Siya rin ay public discourse. What? Ang pagiging contempt, mga ka-wonder, ay dapat malinaw. At malinaw, yung sinabi ba ni Soto ay ka-contempt? Wala naman tayo nakikita, kahit tayong mga ordinaryong tao. May ebidensya na lumabis sa pagdadala ng opinion? Lumabis ba siya? They are separated power, kaya binigay niya yung kanyang opinion. This is our, we are separated. You are judiciary, we are legislative. This is our scope, this is our jurisdiction. Sa tingin ko lumagpas ka. Ka-contempt ba yun? Basta lang may maisampa yata itong si Topacio, no? So, yung opinion talaga ng sinasabi nila na nawasak ba yung dignidad o otoridad ng Korte Suprema sa sinabi ni Tito Soto, mukhang hindi naman, mga ka-wonder, no? So, ang pahayag ni Soto ay tungkol sa interpretation ng jurisdiction, yung sinasabi natin, at separation ng powers. They are co-equal, but they have their own scope. They have their own jurisdiction. At hindi simpleng pag-insulto sa Korte Suprema mismo, mga commander. Kaya't maraming legal, na may mga legal minds tayo nakikita at nagbibigay sila ng opinion. Ang mahihirapang makita ito bilang matibay na ground. So in other words, ibabasura lang ito. Nanggugulo lang, kumbaga itong si Topacio. Sinisira niya lang itong si Tito Soto. No? Kumbaga binobombard nila yan. Kasi malapit na yung impeachment trial at nagsampa na nga. Kahapon o ng isang araw, itong mga grupo. No? At yung sinasabing ground for contempt, mukhang malabo. So yun, mga ka-wonder, no? At
alam na natin ang mangyayari na naman. No? At alam na natin, this is another move, no, para alisin si Tito Soto. Alam natin nagkaroon ng coup na plot na gagawing president si Loren Legarda, and then narinig natin na involved si Alan Peter Cayetano, or siyang namuno daw, ano, at yung mga instigator dininay naman ni Amy Marcos, at of course naglilipatan, may naririnig tayo, no, na doon sa 3 senador na kakasuhan ngayon, isa daw doon, mula raw doon sa puting kabayo ng isang kapwa natin content creator na si Alfred, mukhang nagsasabi na kung boboto raw ng pa-impeach si Sara, magboboto raw siya ng yes. So, dadagdag pa yung isang lilipat. So, kailangan kasi 16, 2/3, not 1/3 sa Congress, 1/3, na dapat pumirma o para impeach si Sara. This time sa Senate, 2/3. And that is 16 out of 24. Lalagpas pa yan. Sa ngayon, meron ng 15. So, makikita natin na malinaw. Now, don't just look at the horizon. Sa mga iba kasi nawawala ng pag-asa. Look beyond the horizon, because there is something more vast, promising answers at doon sa beyond the horizon. Kaya mga ka-wonder, laging positive lang, ano? At expect natin na sana yung katuwiran, yung justice, yung accountability and transparency ay makita sa ating bayan, at makita natin at pagkatiwalaan pa rin natin ang ating konstitusyon. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mapusuan, ma-reaksyonan. And please give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. And share this video para malaman nila itong kaso ni Tito Soto na isinampa ni Atty. Topacio, ka-contempt ba? Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.